Alam mo ba, may mga gabing umiiyak tayo na tayo lang ang nakakaalam. Kung pakiramdam mo mag-isa ka ngayon, hindi ka nag-iisa. Mababasa natin sa mga awit, chapter 30, verse 5, sapagkat panandalian lamang ang kanyang galit, ngunit ang kanyang kabutihan ay panghabang buhay. Sa gabi, may pag-iyak, ngunit sa umaga ay may kagalakan. May mga gabi talagang mabigat. May mga panahong tahimik na lang tayong umiiyak. Habang bitbit ang pagod, sakit, at mga tanong sa Diyos. Alam mo ba, ang sumulat ng talatang ito ay si Haring David. Maraming gabi ng pag-iyak. Bago siya naging hari, may mga panahong nagtago siya sa kuweba. Nag-iisa, takot at umiiyak sa Diyos. May pagkakataon ding nagkamali siya ng malaki. Nagkasala siya, naparusahan, at ramdam niya ang bigat ng disiplina ng Diyos. Parang gabi ang lahat. Walang liwanag, walang kasiguraduhan, puro luha at pagsisisi. Pero sa gitna ng gabing yon, hindi niya iniwan ang Diyos. Sa halip, umiyak siya sa Panginoon. Nagpakumbaba, humingi ng tawad, at naghintay. At doon niya naranasan ang katotohanan na ang galit ng Diyos ay panandalian lamang. Pero ang kanyang awa at kabutihan ay panghabang buhay. Mula sa pag-iyak, dinala siya ng Diyos sa panunumbalik. Mula sa hiya, ibinalik siya ng Diyos sa dangal. Mula sa sakit, binigyan siya ng Diyos ng bagong kagalakan. Kaya, kung ikaw ngayon ay nasa gabi ng buhay mo, kung pakiramdam mo ay umiiyak kang mag-isa, gaya ni Haring David, may mensahe ang Diyos para sa iyo. Hindi panghabang buhay ang pag-iyak. May umagang darating. May kagalakang inihahanda ang Diyos. Manatili ka lang, manalangin ka lang, magtiwala ka lang. Dahil ang Diyos ang kasama mo sa gabi. Siya rin ang Diyos na gigising sa iyo sa umaga. May bagong pag-asa at may bagong kagalakan. Magandang gabi po sa ating lahat.